mula sa mga krimen, aksidente. Nakukunan na ngayon 24 oras ng mga CCTV o closed-circuit televisions. At ang latest ngayon, nakunan daw ng CCTV ang misteryosong imaheng ito sa The National Shrine of the Divine Mercy sa Marilao, Bulacan. Nila, nahahawig daw sa imahe ng kanilang patron. Bagong kabit lang daw noon ang mga CCTV camera sa simbahang ito. Pero laking gulat daw nila nung pasado alas 9 ng gabi, biglang may sumulpot na tila imaheng nakaputi at di umano may mukha. Mas nangilabot daw sila nung patayin nila ang ilaw bandang alas 11 ng gabi dahil mas luminaw pa raw ang imahe. Ang misteryosong imahe na natili hanggang alas 6 ng umaga. Binalikan ng aming team ang naturang simbahan. Ang kura paroko na si Father Prospero Tenorio ang unang nakakita sa monitor ng CCTV sa pinag-uusapang video. Lunes yun, sa aming paghanda, March 3. Pagkatapos na maikabit na ang mga kortina dito, tinignan namin yun para malaman kung maayos ba ang pagkakabit ng kortina dito. Napansin namin ay mayroong larawan na kaming nakitang maliwanag. Kung ito ay finokus, ay ang larawan ng banal na awa ng Panginoon, ng Diyos, ang aming nakita. Dahil walang makapagpaliwanag sa posibleng dahilan kung ano ba talaga ang lumitaw na imahe at paano ito nabuo, ang ilang staff ng simbahan nangilabot din nung nakita ang video. Ito man ay sinasabi ng iba na baka hindi totoo or baka inedit or something, marami silang sinasabi. Pero lagi ko sinasabi sa bawat nakakausap ko na ang pagpapakita ng Panginoon ay laging isang mensahe at panawagan para sa isang pagbabalik loob. Wala nga siyang ilaw. Walang nakatutok talaga. Saka nung ano na yung inutos ni Father, doon sa staff niya, patayin na yung ilaw. Iba yung pakiramdam mo. Kasi syempre, hindi mo naman inaasahan magpapakita sa ganun yun. Mula nga raw nung i-upload nila ang balita sa kanilang Facebook account, mas dumami raw ang dumalaw sa kanilang simbahan. Kabilang na si Divina. Ayon sa kanya, sa 8 taon daw niyang deboto ng Divine Mercy o banal na awa ng Diyos, hindi raw siya makapaniwala nung ipinapanood sa kanya ang CCTV footage. Ang Panginoon Diyos ay totoo. Na nandito lang siya sa paligid natin. Nandito lang siya. Tapos hindi lang dahil mahal na araw kaya nagpakita yon. Para bigyan ng scientific na paliwanag ang mahiwagang liwanag na ito, nag-imbita kami ng lighting director, video editor, at CCTV expert. Sabay-sabay nilang pinanood ang kontrobersyal na footage. Yung quality ng image, para siya dun sa environment. Base sa pagsusuri ng video editor na si Maverick, wala raw naganap na pandudoktor sa video. Yung effects, medyo malinaw yun eh. Pwede natin gawing i-low res natin para mag-pixelate din. Pero may maiiba pa rin. So, base dun sa video na nakita natin, less likely na na inedit siya. Siguro naiwanan lang yung nakabukas yung ilaw, kaya ganyan. Ayon naman sa lighting director na si Ver at CCTV expert na si Orlan, Parang imposibleng pinatay lahat nila yung ilaw eh, para sa akin. Kasi yung lumalabas dun sa image na parang yung mukha daw, yung ulo ni Jesus Christ, sa tingin ko, yun yung source ng ilaw eh. Hindi siya pwede mangyaring patay ang ilaw eh. Unang-una, may kulay yung camera. Ang CCTV camera, kapag walang ilaw, is black and white. Dahil doon sa IR na tinatawag. Yun yung pinaka-night vision ng CCTV camera. Once na nag-trig on yun, automatic black and white ang camera. May kulay eh. Buong buo yung kulay niya. madali naman daw ipaliwanag kung papaano nabuo ang imahe. Ang mistulang ulo sa imahe, maaring spotlight lang daw sa altar
Posibleng nabuo raw ang katawan at manggas ng damit ng imahe nung tumama ang ilaw sa pleats o tupi ng kurtina. Tiningnan ko kasi yung yung footage nung medyo maaga pa, nung bukas pa yung 4 na ilaw na nakikita ko doon sa footage. Pero after a few hours, nung pinatay na yung 3, naiwan yung isa, yung pinakamaliit na sakto naman na nasa ibabaw ng parang linen cloth na puti. At saka malamang nagbago na rin yung configuration ng kurtina. At ang alam ko nga, nung March 3 ay wala pa yung crucifix. Pero ngayon, nandun na yung crucifix, kaya iba na talaga yung condition ng scenario na yun. Para patunayan na walang misteryo sa nakunang imahe sa CCTV camera, Nakatanggal naman yung kortina na yan eh. sinubukan nilang i-recreate o gayahin ang pinagdedebatihan ngayong kuha ng CCTV. Pwedeng mangyari na mayroong ilaw na naiwan. Tinawag CCTV camera yung kinabit. So, ito yung unang kuha ng isang CCTV camera. Medyo manipis lang yung ilaw na lumabas. Ito yung pangalawang CCTV na kinabit. Medyo malakas na yung expose ng ilaw dito. Kasi iba yung quality nung CCTV ginamit, medyo mas mataas siya. Yung difference lang doon sa nakuha ng original. Ito kasi hindi natin medyo napalabas yung kamay. Kasi yung sa tingin ko doon sa may original, yung kamay kasi tumama siya dito sa may rails na nakadikit dito sa pader ng altar. Ayun. Saka medyo mas malapad kasi yun, ito medyo mas manipis. Now, totoo ba yan o hindi, ang simbahan hindi basta-bastang nagre-recognize ito ay isang milagro. Nako, medyo mahihirapan tayo dyan. Kung nakakabuti yan at nakakapagtatag ng pananampalataya, at ito naman ay nakikita ng tao para magbalik loob sila, sumibat sila ng panibago, at makitang nadadama nila si Kristo, wala tayong nakikita diyang negative. Siya ay nagpapaalala, siya ay laging kasama natin, lagi siyang nagmamahal, lagi siyang nagpapatawad sa atin. At iyon ang napagandang diwa ng paghanda natin para sa tinatawag na mga mahal na araw. Nasa atin daw kung paano natin magagamit ang mga sinasabing kwento ng himala. Kung napagtitibay ba nito ang ating pananampalataya. Pero katulad po ng paulit-ulit naming sinasabi, maging mapanuri, yan ang katotohanang mas maliwanag pa sa sikat ng araw.